Kumusta po kayo dyan? Si Miss Jan po ulit ito at nandito po tayo sa ating paboritong tambayan, mga kwento ni Miss J. Ayan, kumusta po kayo? Sana po ay safe tayong lahat, no, at nasa mabuting kalagayan. Bagong kwento na naman ang ating sabay-sabay na mapapakinggan ngayon na sigurado kung kikiligin na naman tayong lahat. Pero syempre bago po yan ay babati muna tayo sa ating mga avid listeners. So, hi dyan po kay Nerissa Tabalan and also to Jonah Castro, to Juliet Lagasca, and to Rose Kaubang. Hi po sa inyo. Salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Ngayon nga isang panibagong kwento na naman ang magpapakilig sa atin. At eto nga po ang kwentong pag-ibig ni Tamara and Piero na isinulat ni Millicent. Kaya naman kung handa na kayo dyang kiligin, aba ay tumutok na! Lukot ang mukha ni Tamara habang nakasquat sa masukal na bahagi ng isla, kung saan dumaong ang tour boat na sinasakyan nila kanina, kasama ang ibang turista. Nasa Nasugbo, Batangas siya upang magbakasyon dahil 2 taon na siyang subsob sa trabaho bilang operations manager ng San Martino Orchard, ang fruit farm na pag-aari ng pinsan niya at asawa nito. Maliban doon ay kakatagpuin niya rin sa lugar na yon ang ka-MU niyang seaman na si Marlon. Habang hinihintay ang pagdating nito sa Batangas, nagpasya si Tamara na mag-book na muna ng island hopping tour upang libangin ang kanyang sarili. Subalit nang dahil sa katakawan niya, hayon siya sa likod ng bakawan, gumagawa ng kababalaghan. Gaga ka naman kasi, Tamara Katapang. Para kang nagutuman ng 1 taon. Bakit mo inubos yung 3 platito ng hinog na papaya kanina? Kastigo pa niya sa sarili habang palingalinga sa paligid. Pikit mata niyang itinulak palabas ng katawan ang laman ng kanyang bituka. Matapos matiyak na kalmado na ang dilubyo sa kanyang tiyan, agad niyang pinunasan ang pang-upo gamit ang wipes at inilibing yon sa buhangin kasama ang kanyang dignidad. Bumalik na siya sa mga kasamahang turista. Ngunit pagdating ni Tamara sa kinaroroonan ng bangka, ang puting bula sa tubig na lamang ang kanyang nadatnan. Ilang metro na ang layo ng mga ito mula sa dalampasigan. Hoy! Sandali lang! Bakit ako iniwan ng mga yun? Tigil! Nandito pa ako! Hoy! Hindi huminto ang bangka. Tuloy-tuloy lang sa paglayo hanggang sa maglaho yon sa kanyang paningid. Great! Just great! Sa dinami-dami ng pwedeng mangyari sa bakasyon na to, naiwan pa ako ng dahil sa ebak. Nang makitang walang signal ang cellphone niya, mabilis niyang nilibot ang isla. Nagbabaka sakaling may iba pang turista doon. Doon niya natanaw ang dilaw na jet ski na nakahimpil sa karatig isla sa di kalayuan. Agad niyang isinilid ang cellphone sa dalang dry bag. Lumusong sa tubig at determinadong lumangoy papunta sa jet ski. Hello! May tao ba dito? Baka pwede akong makisakay sa jet ski mo pabalik sa resort? Tanging ang ingay ng alon at tunog ng mga kulisap sa bakawan ang tumugon sa kanya. Naglakad pa siya sa unahan at napatda sa kinatatayuan. Sa gitna ng pinong buhangin, isang lalaki ang nakahandusay na ang tanging suot ay kulay itim na swimming trunks. Excuse me, sir? Ikaw ba yung may-ari ng jet ski? Naiwan ako ng tour boat ko eh. Baka pwedeng makihitch pabalik sa Solana Resort? Hindi ito tumugon. Hindi rin kumilos. Nakaday pa lang ito doon. Ang ulo ay nakabaling sa kabilang direksyon. Nakita niya ang talangka na gumagapang sa pisngi nito. May isa pa sa tuhod nito. Diretsang naglalakbay patungo sa alaga nitong nakakubli sa kapiranggot na suot. Bakit parang hindi na humihinga? Anak ng patay na yata! Tumakbo si Tamara papalapit. Lumuhod siya sa tabi ng lalaki at malakas na pinitik palayo ang talangka na nakapatong sa pisngi nito. Mister, gising! Anong nangyari sa'yo? Nalunod ka ba? Napulikat? Na-heat stroke? Anya habang niyuyugyug ito subalit na natili itong nakapikit. Desperada at aligagana,
Mabilis niyang inilapat ang mga kamay sa dibdib nito at nag-perform ng chest compressions. Nang hindi pa rin ito nagre-respond, huminga na siya ng malalim, yumuko at sinelyuhan ang labi nito upang pahiramin ito ng hangin. Gising na utang na loob. Ayoko may kasamang bangkay sa isla na to. Ayoko sa multo. Lalo na kung halos nakahubo. Tarantang sigaw ng utak niya habang pinapahiram ng oxygen ang lalaki. Ilang minuto rin niyang ginawa yon hanggang sa marinig niyang isang garalgal na ingay na nagmumula sa bibig nito. Nanlaki ang mga mata ni Tamara sa sunod na nangyari. Ang lalaking inakala niyang bangkay ay biglang gumalaw ang mga labi. Dumako pa ang kamay nito sa kanyang batok at bigla siyang hinalikan sa malalim at mainit na paraan. Mabilis niyang itinulak sa dibdib ang lalaki at marahas na pinunasan ang mga labi. Walang yaka! Anong ginagawa mo? Matamlay itong umisi. Tumitig sa bibig niya at kinapa ang sariling labi. I should be the one asking you that, miss. Why are you kissing me? Anong kissing? I was saving your life. CPR yung tawag doon. Mouth to mouth. CPR? Really? But you're doing it too much, tongue, sweetheart. Tarantado ka? Hindi ka nalunod ano? Trip mo lang humilata dito ng halos nakahubo. Manyakis ka! Manyak! Manyakis? Miss, ikaw tong humalik sa akin habang naglalakbay yung diwa ko sa panaginip. And besides, we're in a famous tourist spot surrounded by the sea. Anong ina-expect mong isuot ko? Suit and tie? Hindi nakaimik si Tamara dahil sa totoo lang, may point naman yung kumag. Tumayo na lang siya at inayos ang strap ng black bikini top niya na lumuwang habang nakayukod siya kanina sa katawan ng lalaki. Napako ang tingin nito doon at kitang-kita niya kung paanong may kumislap na kung ano sa mga mata nito. Anong tinitingin-tingin mo dyan? What's your name, sweetheart? Huwag mo akong ma-sweetheart, sweetheart. Muntik na akong atakihin sa puso dahil sa'yo. At pwede ba? Dito ka sa mukha ko tumingin. Huwag sa mga papaya ko. Mas lumapad lang ang ngisi ng lalaki at saka iniangat ang tingin sa mukha niya. Sa kung anong dahilan, biglang tumahip ng malakas ang kanyang dibdib nang masilayan ng husto ang pagmumukha nito. Gwapo ito, walang angal. Pero nuknukan naman ng walang ya. Gagad ng utak niya. You have a lot of fire in you, miss. Whatever your name is, I'm Piero, by the way. And you can't blame me for responding to a kiss like that. I must admit, being woken up by your sweet mouth was a pleasant surprise. It was better than the sun. Do you want to try that mouth-to-mouth one more time? Sa narinig ay naputol na lang ng tuluyan ang pisi ng pagtitimpi ni Tamara. Isang malutong na sampal ang ipinadapo niya sa pisngi nito, dahilan upang magpulasan ang mga talangka sa paanan nila. Bastos ka talaga! Papakin sana ng mga talangka na yan yung alaga mo. Asik niya at tumakbo na palayo dito. Lumangoy siya pabalik sa islang pinagmulan. Iniwan ang lalaking hinihimas ang pisngi subalit nakangiti na animoy naka-jackpot sa Super Lotto. Nang araw ding yun, nakagawang makabalik ni Tamara sa resort matapos ang balikan ng tour boat nang madiskubre ng guide na naiwanan siya sa isla. Doon niya nalaman na nagmadaling umalis sa mga ito matapos madikya ang kasama nilang foreigner at nawala ng ulirat dahil sa matinding kirot at shock. Pagpasok niya sa suite sa Solana Luxury Resort, dumiretso sa banyo at nagmumog. Hanggang sa mga sandaling yun kasi, nararamdaman pa rin niya ang lasa at init ng bibig ng manyaki sa isla. Second day ko pa lang dito sa Nasugbo, pero kamalasa na. Sumakit yung tiyan, naiwan ng bangka. Nahalikan pa ng mistisong orangutan. Makita ko lang talaga uli yun, tutuhuran ko talaga yung hinaharap niya. Reklamo niya at pumasok sa cubicle upang mag-shower. Nang matapos at tinutuyo na ang buhok, sinilip niya ang cellphone upang tignan kung may mensahe siya mula kay Marlon. 2 nights ago pa yung last chat niya. Baka nasa biyahe pa. Ang sabi niya nung huling pag-uusap namin, gabi na yung estimated time of arrival niya. Sumalampak na lang sa kama si Tamara at naghanap ng mapapanood na movie sa Netflix hanggang sa makatulog siya. Madilim na nang magising siya at unang bumungad sa kanya ang cellphone niya na umiilaw ang screen. Isang mensahe ang natanggap niya mula kay Marlon. Tam, hindi na ako makakarating sa Nasugbo. I'm so sorry.
But I can't see you anymore. Nabuntis ko yung katrabaho ko at kailangan ko siyang panagutan. Magpapakasal na kami sa susunod na buwan. Sorry talaga, Tamara. Tuluyan nang nawala ang antok niya. Bumalikwas siya ng bangon at binasa sa pangalawang pagkakataon ang text ni Marlon. Nabuntis? Panagutan? Kasal? Ibang klase ka, Marlon. Nasa gitna ka ng dagat pero nakagawa ka pa rin ng kahayupan. Imbis na magmukmok sa silid o maghanap ng online na mangkukulam upang palagyan ng kulugo ang ipinagmamalaki ni Marlon, lumabas siya ng hotel room niya upang sumagap ng sariwang hangin sa dalampasigan. Pero pagkababa niya sa lobby, nahagip ng mata niya ang bar ng resort. Kusang kumilos ang mga paa ni Tamara at tinumbok ang lugar. Determinadong magpakalunod sa alak ngayong gabi. 2 years akong walang maayos na leave at day off. At 1 taon din akong nagsayang ng oras, battery at wifi sa walang yang Marlon na yun. Deserve ko to. Ang malasing, ang gumastos, ang makalimot. Waiter, bigyan mo ako ng 1 bote ng pinakamatapang yung whiskey at 2 order ng pinakamahal yung pulutan. Salamat. Anya sa lalaking nakatayo sa likod ng bar counter. Hindi na niya inabalang kunin pa ang menu na iniabot nito. Dumiretso siya sa mesa sa isang sulok. Matapos ang ilang sandali, dumating ang kanyang order. Walang patumpik-tumpik siyang nagsali ng alak at inisang tungga ang baso. Habang nilalagok ni Tamara ang whiskey na parang tubig lang sa gripo, hindi niya alam na may pares pala ng mga matang nakamasid sa kanya sa loob ng VIP room. Sumandal si Piero sa kanyang leather seat. Sa tuwing sinasaid ng dalaga ang whiskey, napapahigpit ang hawak niya sa baso ng alak. Naaalala niya ang pakiramdam ng palad ng babae sa kanyang pisngi at ang mga labi nito sa sarili niyang bibig. Fate has a weak sense of humor. Imagine, the only woman who dared to strike me is now seeking refuge in my territory. I don't even need to look for you. You walk straight into the lion's den. Miss Mouth to Mouth. Sa labas ng VIP room, halos maubos na ni Tamara ang bote ng whiskey. Naduduling na siya sa kalasingan at sobrang init na ng buong mukha at katawan niya. Ay, tama ng laklak, Tamara. Nasa 29th floor yung room mo. Tandaan mo, may balcony pa. Baka bigla ka na lamang lumipad doon dahil feeling mo si Darna ka. Ibinaba niya ang baso at pumunta sa banyo para magbawas. Pagkabalik sa mesa, kinawayan niya ang waiter upang hingin ang bill niya at magpadala na rin ng 1 pitchel ng nagyayelong tubig. Here's your water, ma'am, and your bill is 22,000 pesos for the whole set. 22K? For 1 bottle of whiskey at 2 plato ng pritong kabute? Bakit ang mahal naman ng kabute niyo? San ba galing to? Sa mundo ng Encantadia? Premium whiskey po yung in-order nyo, ma'am. Since sabi nyo po, yung pinakamatapang na alak yung ibigay namin. As for the kabute, truffles po yan. Galing pa sa France. Inangkat para sa bar. Mga trained na aso at baboy po yung naghahanap niyan sa ilalim ng lupa. Aso at baboy? Tagahanap ng kabute? Niloloko mo ba ako? Lasing ako pero hindi ako tanga ha. Sa Laguna, kapag gusto naming kumain ng kabute, hihintayin lang namin kumulog at kumidlat. Tutubo na yon sa ilalim ng mga puno ng saging. Ma'am, ibang kabute naman po yun. Truffles are subterranean fungi, sweetheart. Hindi sila sumusulpot sa tabi-tabi, gaya ng mga hamak na kabute sa Laguna. Tumutubo sila sa bandang ilalim ng lupa, malapit sa ugat ng oak o puno ng hazelnut. Hindi sila naaamoy ng mga tao, but trained dogs and pigs can. They have to be unearthed carefully by hand, 1 by 1. Kaya ang 1 kilo niyan, umaabot ng libo-libong dolyares ang halaga. Biglang sulpot ng malagom na boses sa likuran ng waiter. At basta na lamang umupo sa bakanting silya katabi ng kinauupuan niya. Ikaw? Yung lalaking manyaki sa isla? Yung nagpapanggap na nalunod para makascore sa mga babaeng gaya ko? Careful, love. Wrongfully accusation na yan. Nagsasunbathing ako kanina
at nakatulog. I spent months in Italy enduring the goddamn cold. My skin felt pale and lifeless, and I just wanted the Philippine sun to kiss every inch of my body. And for your information, I owned that island. I recently purchased that for my private fishing. In fact, pwede kitang kasuhan ng trespassing and assault dahil sa ginawa mo. Tinatakot mo ba ako? Lalaking manyak? Piero. Call me Piero. And no, I'm not trying to scare you. I'm simply stating the possible consequences of your actions. Wala akong pakialam sa consequences na pinagsasasabi mo. Sikmat niya tsaka kinapa ang mesa upang kunin ang pitaka at nang makalayas na sa harap ng damuho. Subalit bigla siyang natigilan. Tanging ang makinis na kahoy ang nadapuan ng palad niya. Iniangat niya ang plato ng truffles. Baka nadaga na nun ang wallet niya. Pero wala. Maging ang phone niya ay nawawala. Biglang nabawasan ang amats niya at napalitan ng malamig na pawis sa noo. Kinakapa-kapa niya ang bulsa ng bestida. Sinilip ang ilalim ng mesa at mga upuan. Is there a problem, Miss Mouth to Mouth? Yung wallet at phone ko, nawawala. Kuyang waiter, baka nakita niyo. Kulay dark green yung wallet. iPhone 13 naman yung phone. Naloko na. Hindi ko pa tapos bayaran yun sa home credit. Wala po akong nakita, ma'am. Kayo lang po yung tao sa area na to kanina bago dumating si Sir Piero. Sandali, baka naiwan ko sa cubicle sa banyo. Kumari pa siya ng takbo pabalik sa banyo. Pero kahit anong hanap niya sa ilalim ng lababo o sa mga cubicle, wala siyang nadala. Pagbalik niya sa mesa, seryoso na ang mukha ng waiter habang si Piero ay iniinom na ang natirang whiskey sa bote. Ano pong update, ma'am? Wala dun eh. Baka pwedeng IOU muna. Guest ako ng resort. Sa room Sampaguita. Babalik ako dito. Baka naiwan ko sa elevator or sa room ko yung wallet yung phone. Pasensya na po, ma'am. Pero hindi po kayo pwedeng lumabas nang hindi nababayaran yung order nyo. Pay as you go po yung policy namin dito. At saka may modus po kasi dito nung nakaraan. Ganyan din yung idinadahilan. Pero hindi na kami binalikan. Hindi ito modus, okay? Totoong nawawala yung wallet ko. May pambayad ako, hindi ako scammer. Bago pa man matapos ni Tamara ang sasabihin, kumilos ang kamay ni Piero at iniabot sa waiter ang isang itim na card. Charge everything to this. Give us another round of whiskey and fried truffles. Right away, Sir Piero. Wika ng waiter na mukhang nabunutan ng malaking tinik. Mabilis nitong kinuha sa kamay ni Piero ang card, tsaka iniwan na sila. Ibabalik ko yung bayad mo as soon as mahanap ko na yung phone at wallet ko. Ayoko nang may utang. Yeah? And yet your phone is still on installment. Sit down, miss, and sip some water. Namumutla ka na sa nervyos. Hindi, aalis na ako. I said sit down. Or gusto mo, bawiin ko yung card ko sa waiter and let the management and the authorities handle your unpaid bills. I'm sure the local precinct would love to host a wildcat like you for the night. Nagtagis ang mga bagang ni Tamara. Ilang sandali siyang natahimik. Naglalaban ang pride at lohikal na bahagi niya. Masakit mang tanggapin pero ang taong ito lang ang makakatulong sa kanya ngayon. Sa huli, napilitan siyang umupo at inumin ang malamig na tubig upang mabawasan pa yung epekto ng alak sa kanyang sistema. Pahiram ng phone mo, tatawagan ko yung pinsan ko. Give me your bank details para doon na i-deposit yung bayad. It's past midnight. Do you really want to wake your family up just to tell them you're drunk and broke in the resort? Wag mo nang problemahin kung ano yung sasabihin ng pamilya ko. Phone mo lang yung kailangan ko. The thing is, I don't lend my phone to strangers, especially to someone who says a history of physical assault. And I don't want your money. I want something else. Miss Mouth to Mouth. Ano? Your name. Or I can keep calling you Miss Mouth to Mouth or Sweetheart. So, what is it? Tamara. Tamara Katapang. Katapang, ha? That name suits your fire and your violent hand perfectly. So tell me, Tamara, what are you doing here? Sa isla? Sa resort? Dito sa bar? At mag-isang nagpapakalasing? Ang usapan, pangalan ko lang yung kailangan mo.
Bakit ang dami mo ng tanong ngayon? Curious lang ako. Why the long face and the expensive bottle of whiskey? Ano yung pinagdaraanan mo? Marami akong pinagdaraanan. Mga bagay na hindi ko bastang sinishare sa taong hindi ko kilala. I just save your ass from the potential criminal case the bar owner will file against you. Also, consider it as an interest for the 22,000 I just paid. Fine, chismoso ka eh. Pwes makinig ka. Unang-una, nabuburnout na ako sa trabaho ko bilang operations manager sa orchard ng pinsan ko at asawa niya. Since itinayo nila yung orchard, wala na akong maayos na pahinga. Don't get me wrong, mahal ko yung trabaho ko at ang orchard. Pero tao din ako, napapagod at nauubos din. So nag-file ako ng leave. Binawasan yung naipon ko sa loob ng 2 taon at pumunta dito. Pangalawa, gusto kong lumagay na sa tahimik. May nakita na akong potensyal na kabiyak, si Marlon, isang seaman. May unawaan na kami. May kasunduan na kapag umuwi siya ng Pilipinas, gagawin na naming official ang namamagitan sa amin. At dito sa social na resort ko napiling gawin yun. Pinaghandaan ko tong pagkikita namin. Nagpa-wax ako bago ako umalis ng Laguna. Hanggang ngayon nga, mahapdi pa rin yung perlas ng silanganan ko. I'm sorry, what? Anong perlas ng silanganan? Huwag mo na akong ipa-elaborate, okay? Matalino ka naman yata eh. Isipin mo na lang kung ano yung pinapawax naming mga babae. Sa narinig ay namilog ang mga mata ni Piero. Maya-maya ay bigla itong natawa. Oh, I get it. My God, Tamara. I've met a lot of women, but none of them ever described their anatomy as a perlas ng silanganan. So you're telling me, in the middle of this luxury resort, while drinking premium whiskey, your pearl is in pain because of some hair removal procedure? Ganun na nga. And for what? Para wasakin lang ang puso at pride ko over a text. Hindi man lang nag-effort na harapin ako ng personal at sabihin sa pagmumukha ko na wala na akong aasahan sa kanya. Nakakagigil, sobra. Dumating na ang waiter na lang in order ni Pero. Hinila ni Tamara papalapit ang overpriced na kabuti at doon itinuon ang atensyon. Habang umunguya, nakikita niya sa sulok ng mga mata ni Piero, nakamasid sa kanya ng mataman na tila ba sinasa ulo ang bawat detalye ng mukha niya. Bakit ganyan ka makatingin? Ngayon ka lang ba nakakita ng babaeng wasak ang puso habang kumakain ng imported na kabuti? I'm just wondering how a man could be so stupid to leave a woman like you over a text. Isang malaking krimen na mauwi sa wala ang lahat ng preparations mo, Tamara. The effort you made, the heartbreak, it shouldn't be wasted on a man who doesn't know your worth. You wanted to forget the pain? I can show you how. Napatigil si Tamara sa pagnguya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tinidor at hinarap si Piero. Anong pinagsasasabi mo? I'm saying I'm better than any seaman you're ever waited for. I don't sail away, Tamara. I conquer what is mine. Hindi nakasagot si Tamara. Bago pa man yun maiproseso ng utak niya, inabot ng malaking kamay ni Piero ang kanyang batok. Niyuko siya at walang seremonyas na sinakop ang kanyang mga labi. Hinagkan siya nito sa mapusok at uhaw na paraan na halos magpapugto sa hininga niya. Hanggang sa nadarag na rin si Tamara sa masarap na apoy sa harap niya. Tumugon siya sa mga halik ng binata. Wala nang pakialam kung nasa paligid lang ang staff at ilang customers ng bar. Let's go out of here, sweetheart. Paos at gagaralgal na boses na sabi ni Piero nang saglit na palayain ang kanyang bibig. Tumango siya. Hinayaan ang sarili na tangayin ng binata palabas ng bar patungo sa elevator ng hotel. Bago pa man sumara ang pinto ng elevator, muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Narating nila ang silid ni Piero. Eksperto nitong inalis ang mga sagabal na tela sa pagitan nila hanggang sa ang maiwan na lang ay katawan niya at ang kapiranggot na telang halos walang silbi. Kulay itim, manipis ang tali at see-through. Gosh, Tamara, you weren't kidding about the preparation. Mabigat ang boses ng wika nito. Kinubabawan agad siya ni Piero. Ang mukha niya ay sumubsob sa leeg niya, habang ang isang kamay ay naglakbay pababa. Napapikit si Tamara.
Napakapit sa kopre kama nang maramdaman na handa na sila pareho ni Piero. Heto na, ramdam ko na ang pag-fusion namin na parang super science. Ramdam ko na yung dragon bulables niya. Mamaya lang mapapasigaw na kami ng Kamehame Wave. Napapreno sa pagmomonolog sa utak ni Tamara nang malakas na yumugyog ang kama. Ang akala niya, si Piero yun, at sinisimulan na ang pagsasalakay. Subalit muling umuga ang paligid at nagkalansingan ang mga kristal na chandelier na nasa kisame. What the hell? Hala! Lindol, Piero! Lumilindol! Tili ni Tamara nang muling yumanig ang higaan. Naitulak na niya ng malakas si Piero. Agad siyang tumalon pababa ng kama at dinampot ang linen shirt nito sa sahig habang ang binatay hinila ang kumot at itinapiyon sa bewang. Tamara, let's go! Sigaw nito sa kanya pero si Tamara nauna nang tumakbo palabas ng pinto at dire-diretso sa fire exit. Makaraan ng maraming sandali, narating nila nang ligtas ang lobby. Pumunta si Tamara sa open area ng resort kasama ang mga guest at staff na lahat ay nakasquat sa lupa. Lumingalinga siya upang hanapin si Piero. Nakita niya itong nakatayo sa entrada ng hotel kasama ang mga security guard. Ginagabayan ng mga guest na papalabas pa lang ng gusali. Sa paligid ay malakas na umaalingaw-ngaw ang alarms ng hotel at mga kotse na nasa parking area. Sumasabay doon ang sigawan ng mga guests tuwing mayayanig ang lupa. Grabe, ito ba yung sinasabing saved by the bell? Pati si Mother Nature ayaw yata akong maging masaya kahit sa isang gabi lang. Bulong ni Tamara habang nanginginig na umupo sa tabi ng isang guest at ipinatong ang mga kamay sa ulo. Bukang liwayway na nang mag-anunsyo ang structural engineers at safety officers ng resort na may dalang seismic sensors na ligtas nang bumalik ang guests sa kanilang silid. Napasalampak sa kama agad si Tamara pagpasok ng silid. Mataas na ang sikat ng araw nang muli siyang magmulat. Matapos maligot ayusin ang kanyang sarili, bumaba siya ng front desk upang itanong kung may naisurrender bang cellphone at wallet doon. Pero nagulat siya nang madat nang nagkakagulo sa lobby ang guest na gaya niya ay mukhang walang maayos na tulog. Sa gitna ng gulo, nagawang isiksik ni Tamara ang sarili hanggang sa makaharap niya ang front desk assistant. Sorry ma'am, upon checking wala pong naisurrender na lost and found na iPhone at saka wallet. Ganun ba? Hindi ako makakaalis nang wala yun, miss. One-way ticket lang yung binuko papunta dito. Paki-extend na lang yung stay ko sa room sa pagitan ng 2 nights. Naku Ma'am Tamara, we really apologize. But as per our system, check out nyo na po in an hour. And the next guest for room sa Pagita are already here in the lobby na po. Sila po yung priority kasi may confirmed reservation na po sila. Ilipat mo na lang ako ng room, miss. Okay lang sa akin kahit saang unit. Full house po kami, ma'am. Lahat ng rooms are occupied. Dahil dito po lumipat yung ibang guest na mula sa ibang hotels and inns na na-damage ng lindol kagabi. Bakit dito? Sigurado bang ligtas din sila dito? Sulana Resort is earthquake-proof, Tamara. Ang pundasyon ng resort na to, idinisenyo para kayanin ng hanggang magnitude 9 na lindol. We used based isolation technology. Habang ang ibang hotel sa nasugbo ay may mga bitak na, ang Sulana, well, it remains standing tall. Biglang sulpot ng pamilyar na boses sa likod ni Tamara at huminto sa tabi niya. Hindi niya kailangang lumingon para lang malaman kung sino ito. Nagrigodon agad ang puso niya matapos maalala ang intense na halikan kagabi sa bar, elevator, at sa silid ni Piero. Teka, anong sabi mo? We used isolation technology? Meaning hindi ka guest dito? Staff ka ba? Engineer? Head ng security? Nakita kita kagabi kasama yung mga guards at tumutulong ng guest habang papalabas ng building. Staff? Ako? I clean the pool sometimes. Kung staff ka, tulungan mo ako. Kailangan kong mag-extend kahit 1 night lang. Or kung wala talaga, baka pwede ako sa staff room. Bigyan nyo na lang ako ng mattress. Alam mo naman yung sitwasyon ko, 'di ba? Hindi ako makakaalis dito nang wala yung wallet at saka cellphone ko. Sorry, love, but the staff room is also packed. However, I have a place nearby. You may stay there habang hindi mo pa nahahanap yung mga gamit mo. Isa pa, hindi ka pwedeng basta umalis. May utang ka pa sa akin, remember? Anong utang? Akala ko ba ayaw mo ng pera ko? Bakit naniningil ka na naman? Like I've been said last night, hindi pera yung gusto kong kabayaran. Magbabayad ako gamit ng salapi sa ayaw at sa gusto mo. At yung sinasabi mong place mo, babayaran ko din yung renta per day. Nasaan ba yun? Anong floor?
Uulitin ko, Tamara, hindi ko kailangan ng salapi mo. But, I do need your body. Gusto mo bang masampal ulit? Relax, okay? My place needs a woman touch. Dahil sa lindol, pinag-leave ko yung mga staff ko para mabisita yung pamilya nila. Next week pa yung balik nila. I can't live in a mess. And I certainly don't have time to scrub floors. Stay for a week, keep the place decent, and consider your debt paid. Or you can just stay here and wait for a vacant room. Which is not guaranteed dahil fully booked na yung buong resort hanggang next week. Fine. Sige na, sasama na ako sa'yo. Hintayin mo ako dito. Mag-iimpake lang ako. Mabilis ang mga hakbang ng dalaga pabalik sa kanyang silid habang nagmamadaling isinisilid ang kanyang mga gamit sa 2 duffel bags, parang nanunukso na nanumbalik ang lasa ng premium whiskey at ang mariing lapat na mga labi ni Piero kagabi. Ipinilig niya ang ulo at minaksi ang mga yon sa kanyang utak. 1 linggo lang, Tamara. 7 araw na pagpupunas ng alikabok at pagkukuskus ng sahig kapalit ng 22,000 utang at makakaalis ka na ng nasugbo na buo yung dignidad mo. Pagbalik niya sa lobby, nadatnan niya si Piero na nakadekwatro sa sitting area. May hawak na tasa ng kape. Tila hindi alintana ang kaguluhan ng mga turistang nakapaligid dito. Nang makita siya nito, kalmadong ibinaba ng binata ang tasa at tinitigan ang 2 bitbit niyang duffel bags. That's everything? Oo, wag mo nang silipin. Hindi ko naman nilagay dyan yung isa sa mga premium towels niyo. Let's go. Ako na magdadala ng mga bag mo. Nagpatiuna itong naglakad palabas ng resort, patungo sa bandang likuran kung saan nakadaong yung isang puting speedboat. Inalalayan siya nitong sumampa doon at nang masiguradong maayos na siyang nakaupo sa loob, agad na nitong pinaandar ang bangka. Makalipas ng halos 1 oras, bumagal ang speedboat at namataanan niya ang isang isla sa unahan. May puting estruktura na nakatayo sa elevated na bahagi ng isla. Napapaligiran ng mga puno at matataas na bakod na bato. Ito ba yung sinasabi mong place mo nearby? Unang-una, hindi ito nearby. Ang layo sa kabihasnan, Piero. At ang ine-expect ko, kwarto sa isang hotel o bungalow yung pupuntahan natin. Mukhang mansyon na yan na nasa gitna ng karagatan. Hindi tumugon si Piero. Dinampot lang ang mga bag niya at tinulungan siyang bumaba ng speedboat. Tinunto nito ang mataas na gate na gawa sa bakal. At sa gilid ng gate, nakaukit sa itim na marmol ang mga gintong letra na nagsasabing Piero Solana Sanctuary. Piero Solana Sanctuary? Piero Solana? Kunot ang noong usal ni Tamara. Palipat-lipat ang tingin sa marmol at kay Piero na binubuksan na ang gate gamit ang isang remote control. Teka nga, Solana yung apelido mo? Ikaw ba ang may-ari ng Solana Resort? Ang sabi mo staff ka lang doon. I never said I was just a staff, Tamara. Ang sabi ko, naglilinis ako ng pool minsan kapag nababagot ako. Kung gayon, ikaw rin yung may-ari ng bar? Bakit di mo sinabi? Tinakot mo pa ako na ipapakulong ng may-ari dahil hindi ko nabayaran yung bill kagabi. Sinadya mo rin ba na ipangalandakan sa mukha ko yung itim mong card? Para saan? Para ma-impress ako? I own the resort, but not the bar. Kaibigan ko yung may-ari nun. Nakikipwesto lang sa Solana. And yes, he's willing to send your ass in jail sa oras na malaman niyang may customer na naman na hindi nagbayad ng bill nila. At ano yung huling sinabi mo? That I'm trying to impress you. Kung gusto kitang i-impress, hindi itim na card yung ipapakita ko sa'yo, Tamara. I'll buy the whole Laguna and name it after you. Ang laman ng itim na card, pang merienda ko lang yun. Now, stop complaining. Malayo-layo yung sunod na lalakarin natin. Nakasimangot na sumunod si Tamara. Pabulong-bulong habang nakatutok ang mga mata sa malapad na likod ng hambog. Kaya pala may private island para sa fishing. Kaya alam niya yung tungkol sa mamahaling kabuti at earthquake technology ng resort. At parang barya lang sa kanya ang 22,000 bill ko. Hindi lang basta mayaman ng mistisong orangutan na to. Bilyonaryo pa yata. Hingal aso si Tamara nang marating nila ang malaking bahay. Sa ikalawang palapag siya dinala ni Piero at itinuro ang pinto na pinakamalapit sa hagdan. This is your room. Door code 1725. And that door right there, yung nasa dulo, that's mine. Code is 1229. Huwag mong kakalimutan para kung sakaling kailangan mo ng tagasisid ng perlas ng silanganan sa madaling araw, ma-access mo kaagad. Pwede ba, Solana? Lasing lang ako nun kaya kung ano-ano yung nasabi ko.
Burahin mo na yung perlas-perlas na yan sa utak mo. I have a photographic memory, love. Gustuhin ko man, hindi ko basta-bastang mabubura ang naganap sa pagitan natin kagabi. Mahirap burahin sa utak ang mga bagay na bala kong makita at mahawakang muli. Umigkas ang kamay ni Tamara upang sana ay patama sa pisngi ni Piero. Pero mabilis ang reflexes ng damuho. Nahuli nito ang kamay niya at dinala sa bibig nito upang kintalan yun ng magaan na halik. Tamara, sweetheart, you only get one free pass to touch this face without my permission. And you already used that when you slapped me back on the island. From now on, the only way your hands are allowed to touch my skin is if you're holding on to me for dear life while I make you scream my name. Go inside and take a good rest. Bukas natin sisimulan ang trabaho mo dito. Inilapag nito sa sahig ang dalawang bag at namumungay ang mga mata na naglakad papunta sa silid nito. Ilang sandali na nakatayo lang doon si Tamara. Mainit ang buong muka. Mabilis ang tahip ng dibdib at may init na tumutulay mula sa kamao niya. Nahinagkan ni Piero pababa sa sikmuran niya. Diyos ko, bigyan niyo ako ng mas mahaba pang pasensya. Baka umuwi ako sa Laguna na may police record. Baka ako pa yung maging kauna-unahang miyembro ng pamilyang Katapang na may kasong attempted murder. Kapag nasagad na yung pasensya ko, baka masaksak ko ng karayom ang kambal na lanzones ng sulana na yan. Nang sumunod na araw, nagising si Tamara sa amoy ng bagong lutong bacon at brewed coffee na humahalimuyak hanggang sa ikalawang palapag. Pagkababa niya sa modernong kusina, nadatnan niyang nakaupo ang bagong ligo na si Piero sa dulo ng dining table habang nagbabasa sa iPad nito. Good morning, love. You're 10 minutes late. Wala ka namang sinabi kung anong oras ako dapat magsisimula. Ikaw ba yung nagluto ng mga to? Yup, ako. Baka mamuti na yung mata ko sa gutom kapag hihintayin kong magising yung mahal kong prinsesa. Anong trabaho ko ngayon? Mag-scrub ng tiles? Magpunas ng salamin? Magtabas ng damo? Malinis pa yung sahig at mga salamin. Nalinisan ko na rin yung banyo ko at nailigpit yung higaan. Para sa unang task mo, gusto kong lumabas ka at pitasan ako ng 7 dahon ng akasya. Make sure walang uod, walang sira, at pare-pareho yung sukat ng mga dahon. 7 dahon ng akasya? Ano naman yung gagawin mo sa mga yun? Pansahog sa ulam? Confetti? O baka naman maglalaro ka ng bahay-bahayan? I don't play games, Tamara. At least, not the innocent ones. Gusto ko lang malaman kung talagang masunurin ka. Kapag may nakita akong kahit isang uod sa mga dahon, uulitin mo mula simula. Have some breakfast first before you begin. At ganun nga yung ginawa ni Tamara. Masama ang loob na tinapos niya ang agahan saka lumabas at parang engot na tumuwad-tuwad sa ilalim ng mga puno ng akasya upang maghanap ng dahon na magkakapareho ang sukat. Matapos ang halos 1 oras, nagmarcha siya pabalik ng bahay. Bumungad sa kanya si Piero na nagpapaaraw sa hardin. Hubad baro at may suot na sunglasses. Inis na isinaboy niya sa dibdib nito ang 7 dahon ng akasya. Yan na yung mga dahon mo. Anong susunod mo ipapagawa? Hulihan kita ng tipaklong na pink, pitasan ng santol na walang buto, magbilang ng bato sa paligid. Hindi ko alam kung nang aasar ka lang or naglilihi ka. Since you're done with the first task, let's do something useful with your hands again. Shall we? Pahiran mo ng sunscreen yung likod ko. May mga bahagi na hindi kayang abutin ng mga kamay ko. Dumapa ka na, bilisan mo. Utos niya dito matapos kunin sa kamay nito ang bote ng sunscreen. Tumalima naman si Piero. Agad niyang ikinalat ang cream sa likod nito at pilit binabaliwala ang pagwawala ng kanyang puso nang maramdaman ang init ng balat at tigas ng kalamnan nito. Sa mukha ko naman, Tamara. Umupo si Piero at yumukod sa kanya upang maabot niya ang mukha nito. Bahagyang nanginginig ang mga daliri niya nang idampi ang mga yon sa mga pisngi, sa matangos na ilong at matatalas na panga ng bilyonaryo. Si Piero naman nakatitig lang ng malagkit sa mukha ni Tamara. Panakanaka at sumusulyap ito sa mga labi niya. Pagkatapos ay ngingiti na parang timang. Tapos na kamahalan. Enjoy your sunbathing. Anya tsaka nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay. Dumiretso siya sa banyo. Nagbukas ng gripo at nanghilamos para mahimasmasan. Ano ba talaga ang trip ng unggoy na yon? Nakatikim lang ng halik ko parang nabaliw na sa akin. Ganun ba kasarap yung laway ko? O baka naman, nahumaling nung makita niya yung perlas?
Sa mga sumunod na araw, mas nakumbinsi si Tamara na dinala lang siya doon ni Piero para buwisitin. Halos wala naman siyang ginagawa kundi sundin yung mga weird nitong utos. Tuwing gigising siya, malinis na ang paligid. May nakahanda na ring breakfast. At tuwing tanghalian at hapunan, lumalabas si Piero. Pagbalik, ay may dala na itong paper bag na may lamang mga pagkain. Isang hapon, hindi na nakatiis pa si Tamara. Kinumpronta niya si Piero habang nakaupo ito sa lanay. Kaharap ang MacBook at mukhang nasa gitna ng isang online meeting. Yes, love. May kailangan ka? Magkalinawan nga tayo, Solana. Ginagawa mo lang ba akong katatawanan dito? Kung ano-ano yung mga inuutos mo. Kahapon, inutusan mo akong pumitas ng gumamela. Tapos ano? Isinuksok mo sa tenga ko at pinaupo lang ako sa harap mo habang may kausap ka dyan sa MacBook mo. Ginawa mo akong flower vase. Aalis ako ngayon. Babalik na ako sa resort. No problem. You can go back to Solana Resort. Pero hindi kita ihahatid gamit yung speedboat ko dahil may natitira ka pang 2 araw sa kasunduan natin. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya kong umalis mag-isa dito. Nag-march siya si Tamara pabalik sa guest room. Tsaka mabilis na nag-impake. Walang paalam na nilayasan niya si Piero pero pagdating nito sa main gate, napatigil siya sa paghakbang at napatitig sa makakapal na bakal. Nakalak yung gate at wala akong susi. Sobrang taas din. Wala man lang akong matuntungan para maakyat ko to. Mahina niyang sabi. Lumingalinga siya sa paligid at nakita ang puno ng mangga sa unahan, katabi ang mataas na pader. Gotcha! Akala mo makukulong mo ako dito, Solana. Nagkakamali ka. Sanay yata tong umakyat sa puno ng katapang compound. Buong pwersa niyang inihagis ang mga bag sa kabilang panig at walang takot na inakyat ang magaspang na katawan ng punong mangga. Hindi alintana ang mga sanga at dahon na paulit-ulit na sumasampal sa kanyang mukha. Habang nag-alatarzan doon si Tamara, wala siyang kaalam-alam na nakikita pala ni Piero ang ginagawa niya dahil sa CCTV camera na nakatutok sa direksyon ng puno. Konektado ang camera sa iPad ng binata na agad nag-alerto ng maramdaman ng motion sensors ang presensya ng dalaga. Napapailing ng umisi si Piero at pinindot yung isang button sa MacBook niya. Excuse me, gentlemen. I just need to attend to a very important and highly entertaining emergency. Paalam ni Piero sa mga kamiting bago sinarado yung MacBook. Tinungo niya ang garahe sa tabi ng bahay at sumampa sa kanyang sports bike. Sa likod ay may trail na magdadala sa kanya patungo sa harapang bahagi ng vela. Mabilis niyang pinatakbo ang motorsiklo kaya ilang sandali lang ay natanaw na niya ang 2 bag na nakalugmok sa buhangin at nakita ang marahas na pagyugyog ng mga sanga at dahon ng mangga na kasalukuyang minumura ni Tamara. Wisit! Ang daming langgam! May pumasok pa yata sa singit ko! Ilang minuto pang nakipagpambuno sa mga dahon at sanga si Tamara. Sa wakas ay natanaw na niya ang kabilang panig ng pader. Nagawa niyang lumundag doon at ligtas na bumagsak sa buhanginan. Pinagpag niya ang mga palad, akmang dudukutin ang langgam na ginawa ng panghimagas ang singit niya nang matigilan. Ang mga bag ko, bakit wala dito? Dito yung bumagsak! Looking for something, Miss Katapang? Muntik nang mawala ng balanse si Tamara sa bilis ng ginawa niyang paglingon. Si Piero Solana, hayon sa unahan. Kaswal na nakasandal sa itim na sports bike at nakasukbit ba sa mga balikat ang hinahanap niyang duffel bags. Paanong? Nasa lanay ka kanina! I have cameras all over the place. And it captured you climbing that mango tree. I had to cut the meeting with my engineers dahil hindi ko pwedeng ma-miss yung libreng comedy show na to. Bakit ka ba kasi sumunod? Ang sabi mo pwede akong umalis, diba? I did. I'm not here to stop you. Here are your bags. Ingat ka dito ah. And, if you see something moving in the water, don't approach it. Move as far away as possible. Breeding season ng saltwater crocodiles ngayon. Wag na wag ka ring tatambay sa bakawan at baka matapakan mo yung mga itlog nila. Saltwater crocodiles? May buhaya kang alaga dito? Buhaya, pating, pawikan at kung minsan ay ahas dagat. Lumalabas sila kapag tag-init, lalo na kapag may naamoy silang sariwang karne. Yung karne na walang preno yung bibig. So paano? Babalik na ako sa loob, okay? Teka! Sigaw ni Tamara bago pa niya namalayan. Nakasampa na siya sa likod ng motor at nakakapit ng mahigpit sa t-shirt ni Piero. Subukan mo akong iwanan dito.
Mumultuhin ko yung buong resort mo kapag ginawa kong midnight snack ng mga buwaya. Humagalpak ng tawa si Piero. Inayos sa mga bag niya sa harapan nito. Sabay sikad sa motorsiklo. Humarurot ang sports bike pabalik sa mansyon. Napasigaw sa gulat si Tamara at otomatikong pumulupot ang mga braso sa bewang ng binata. Sa kalagitnaan ng biyahe, bumaba ang kamay ni Piero sa braso niya at pinisil ang kamay niya. Relax, hindi kita hahayaang mahulog. We're almost home, love. Wika nito at saka pinagsumping pa yung mga daliri nila. Hinaplos-haplos ng hinlalaki nito ang sarili niyang hinlalaki. Kapituko pa rin si Tamara sa likod nito. Hindi sinasaway ang binata sa ginagawa. Ano ba to? Parang magjowa lang na nagjo-joyride. At bakit? Bakit kinikilig yung perlas ko? Nang sumunod na araw, sinadya ni Tamara na gumising ng sobrang aga upang magkaroon ng pagkakataon. Nalibutin yung buong bahay habang tulog pa si Piero. Baka sakali naiwan nito sa lanay o sala ang cellphone or iPad nito. Kukontakin niya yung mga pinsan sa Laguna upang magpasundo doon. Pero pagbaba niya sa hagdan, may nalanghap siya na nagpatakam ng husto sa kanya. Tuyo? May nagluluto ng tuyo sa sosyal na bahay na to? Dinala siya ng mga paa niya sa kusina. Nang sumilip si Tamara sa loob, ilang beses siyang kumurap-kurap upang siguraduhin hindi siya dinaraya ng paningin niya. Nasa harap ng stove si Piero. May suot na apron habang nakatayo ang iPad sa kitchen counter at may kausap na kung sino sa screen. No, Piero. You don't fry the salted egg, anak. It's already cooked. Are you sure, ma? Ayokong ihain to ng hilaw. Yes, I'm sure. It's cured in salt. Luto na yan, okay? Just add some sliced tomatoes. Kailan ka ba natutong kumain ng tuyo at itlog na maalat? This is not for me, ma. Oh, then para kanino? Wait, para sa kanya ba? Bahagyang nanlaki ang mga mata ng nanay ni Piero sa screen nang mapansin si Tamara. Bago pa makapagtago ang dalaga, hinila na siya ni Piero papalapit sa kamera. Ma, this is Tamara. Tamara, my mom, Francesca. Good morning po, ma'am. Awkward na tura ni Tamara. Hindi magawang alisin ang tingin sa mukha ng nanay ni Piero. Kaya naman pala mistizo ang Hudyo. Mistisa rin pala yung nanay nito na halatang may lahing banyaga. Napakaganda naman pala! Joaquin darling, come here! Look at Piero's girl! Mula sa likuran ni Francesca Solana, sumulpot yung isang may edad subalit matikas pa ring lalaki na nakaupo sa wheelchair. Good morning, Iha. Kaya naman pala aligagatong uniko iho namin. Look at them, Francesca. Naka-couple shirt pa sila. You look lovely together. Mukhang magiging gwapo at maganda yung magiging mga apo natin. Tinignan ni Tamara ang suot niyang tank top. Pagkatapos ay tinignan yung suot na t-shirt ni Piero. Parehong sage green yung kulay ng mga damit nila. Sir, ma'am, sorry po, hindi kami couple nitong uniko iho niyo po. Nandito ako para magbayad ng utang. Alila po ako ng anak niyo dito. Alila, na pinagbabalat ng maalat na itlog at ipinagluluto ng tuyo. Sure, Iha. Tawa ng nanay ni Piero. Pagkatapos ng ilang minutong kumustahan at tuksuhan, ay nagpaalam na ang mag-asawa dahil magpapahinga na umano. Nang mamatay na yung screen, kinuha ni Tamara kay Piero ang hawak na kutsilyo at siya na ang nagkusang maghiwa ng mga kamatis. Himala at hindi na naman bacon and eggs yung hinanda mo. I figured nasawa ka na sa mga yon, kaya tumawag ako sa resort and asked them kung ano madalas mong orderin for breakfast. Tuyo at itlog na maalat daw. Nagutos na din ako na magpadala ng mga yan. Sana pinaluto mo na din yung tuyo. Nangamoy patuloy yung kusina mo. Where's the fun in that? Mas gusto ko na ako yung gagawa ng effort para sa prinsesa ko. Prinsesa? May prinsesa ba na ginagawa mong laruan at display lang dito? Doon ka na nga sa labas, ako na dito. Ayokong madagdagan pa yung utang ko sa'yo. Pero hindi agad umalis si Piero. Sa halip, pumwesto ito sa likod ni Tamara at saka dinukwang ang pinggan na may lamang tuyo na nasa harapan niya. Nagmukha tuloy na niyayakap siya nito mula sa likod at alam ng dalaga na sinadya yun ni Piero. Ang pinagtataka niya, hindi niya ito itinulak at siniko sa abs. Hinayaan lang niya na para bang normal na bagay lang yon sa pagitan nila. Pinagluluto kita dahil gusto ko, Tamara. Hindi dahil may kapalit. Dadalhin ko na to sa dining. Mamaya turuan mo kung paanong kainin to, okay? Okay. Nang lumayo at lumabas na ng kusina si Piero, binitawan niya ang kutsilyo. Hinaplos ang tenga
kung saan dumampi ang hininga nito. Buti pa yung tuyo, kakainin. Ay, ano ba Tamara? Wala pang 6:00 ng umaga. Puro kababuyan na yung lumalabas sa bibig mo. Sumunod siya kay Piero sa hapag. Sabay nilang pinagsaluhan ang agahang inihanda nito. Wala munang asaran, walang habulan, walang iwasan. At ang masarap na kilabot na dulot ng bulong nito kanina sa kusina ay bitbit niya buong maghapon. Kinagabihan, siya na ang nagpresenta na magluto ng hapunan nila. Nang halungkat siya sa ref at nakakita ng mga sangkap para sa nilagang baka. Si Piero naman, ilang oras na nasa lanay at kausap sa Zoom ang structural architects and engineers ng Solana Resort. Naglagay siya ng pagkain sa tray. Ipinasyang hatira na lang doon ng pagkain ng binata. Engineer Santos, I understand your point regarding seismic flexibility. Pero itatanong ko pa rin, hindi ba talaga pwedeng hindi umuga yung gusali tuwing lumilindol? Is there no technology yet to achieve zero movement inside the buildings? Dinig ni Tamara na tanong pa ni Piero sa kausap. Sir Piero, that is physically impossible. Kailangan gumalaw ng mga gusali at sabayan ang movement ng seismic energy. Yon ang magliligtas sa mga gusali natin. Magko-collapse ang buong structure kung pipilitin nating gawing masyadong stiff or matigas yung mga yon, sir. I see. Then just do me a favor. Recheck the entire Solana Resort. Siguraduhin yung walang kahit na anong hairline cracks o damage yung mga rubber pads at base isolators na inilagay natin sa mga pundasyon. Let's meet again on Thursday for updates. Nang mamatay ang video call, nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Piero at isinandal ang ulo sa silya. Doon na lumapit si Tamara at saka maingat na ibinaba ang platong may pagkain sa tabi ng blueprints na nakalatag sa lamesa. Dinner mo, walang lason yan. Thanks. Join me. Hindi na, tapos na ako. Hindi na kita hinintay. Akala ko kasi aabutin pa ng ilang oras yung meeting mo eh. May problema ba sa resort dahil sa nagdaang lindol? Thankfully, walang damages. The anti-earthquake system we installed all over the place worked. But I still want to make sure that my guests and staff are 100% safe in case another magnitude hit us. Ayokong maulit yung nangyari sa bahay namin sa Italy 10 years ago. Nakita mo yung daddy ko na naka-wheelchair, right? Nabagsakan ng malaking tipak ng semento ang mga binti niya. Nasa bar ako ng gabing yun. Nagpapakalasing kasama yung mga barkada ko. Sa halip na nasa tabi nila ako. I still blamed myself for what happened to him. Bakit mo naman sisisihin yung sarili mo? Hindi naman ikaw yung lumikha ng lindol at hindi mo alam na magkakalindol nun. If ever na alam mo, sigurado ako na gagawin mo lahat para mailayo sa sakuna yung parents mo. So yung sinabi mo na earthquake-proof yung resort mo, hindi ka lang pala nagyayabang nun. Ipinasadya mong lagyan ng ganung system yung Solana dahil sa nangyari sa daddy mo? Yeah, ganun na nga. May naalala ako. Nung gabing lumindol, hindi ko man lang umiyak or natakot. Nauna ka pang tumakbo sa akin sa labas. Sayang. I was about to carry you out like a bride. Ano ina-expect mo? Iiyak ako at magtatago sa ilalim ng kama? Ilang beses na rin akong nakaranas ng lindol sa Laguna. Malapit kami sa West Valley Fault kaya madalas kaming yugyugin dun. Nung last time na tinamaan kami ng lintik na yan, naliligo ako sa second floor ng ancestral house namin. Kumaripas ako palabas na nakabra at panty lang. Nadaanan ko sa ilalim ng akasa yung kambing at biik na alaga ng tiya ko. Alam mo yung ginawa ko? Binuhat ko yung biik at kambing. Kakabili lang sa kanila ng tiya ko. Kapag namatay sila sa stress, kawawa si tiya. Kawawa rin yung mga hayop. You carried the pig and the goat? While in your underwear? You really are something else, Tamara. Tell me about the ancestral house. How old was it? Itinayo yun noong 1970s, bago ikasal yung lolo at lola ko. Doon kami lumaking magpipinsan. 3 kaming babae. Ako, si Tala at si Tori. May 2 pa kaming pinsang lalaki, parehong nasa Maynila. Ako yung pinakamatanda. Pero si Tala, na mas bata sa akin ng kalahating taon, siya yung parang leader namin. Iniligtas niya ang compound ng mga katapang nang balaking gawing warehouse ng isang depot store. Kaya nung magka-orchard doon, 2 years ago, ako na yung tumayong operations manager para makapag-focus sa pagiging ina at may bahay. Pasan ko yung halos lahat ng problema at trabaho doon. Nabanggit ko na 'di ba? Na nagpahinga na muna ako saglit kaya nasa resort mo ko. Yeah, I remember.
I also remember the seaman, yung kakatagpuin mo sana dito. Is he part of the reason why you're so stressed out? Si Marlon? Ewan ko ba dun? MU lang naman kami. Tapos long distance pa. Kaya wala kaming malalim na ugnayan talaga. Nung nalaman ko na nakabuntis siya, mas nasaktan yung pride ko kaysa sa puso ko. Pero nitong mga nakaraang araw, hindi ko na siya naiisip. Masyado kasing occupied yung utak ko sa mga kalokohan mo at kung paano ako makakalayo sa'yo. Doon ko na nga na-realize na hindi ko naman pala talaga mahal yung ungas na yon. In love lang siguro ako sa idea na may makakasama at makakausap palagi. Yung may mag-aasikaso sa akin after ng nakakapagod na trabaho sa orchard. I can do that, Tamara. I can take care of you after work. I can be that person. Piero, pang forever yung hanap ko. Hindi yung parang lindol na dadaan lang matapos akong yanigin at wasakin. Isa pa, hindi ka nabibilang sa mundo ko. Para kang truffles, habang ako yung hamak na kabute sa ilalim ng puno ng saging. And no, hindi ko minamaliit yung sarili kong estado. Proud ako sa kung anong narating ko ngayon. But let's be realistic. Ang lalaking gaya mo, sanay makuha yung lahat ng gusto mo sa isang kumpas lang. Nako-curious at na-challenge ka lang sa akin dahil hindi ako basta-bastang yumuyuko sa'yo. Pagkatapos ng bakasyon na to, babalik ka na sa marangyang mundo mo. At ako naman, babalik na sa putikan ng compound namin. Kaya ang pagnanasa na nararamdaman mo sa akin ngayon, maigi pa na puksain mo na lang yan. Puksain? Kung ganun lang kadaling patayin yung apoy na sinindihan mo sa katawan ko, ginawa ko na. You think this is just a game to me, Tamara? Na nilalapitan kita, pinagsisilbihan, at nakikinig sa mga kwento mo tungkol sa kambing at biik dahil lang nababagot ako. You awakened something in me nung i-mouth to mouth mo ko sa isla. Mula noon, hindi ka na nawala sa isip ko. At alam ko na may nararamdaman ka rin para sa akin. Pagnanasa, inis, puot, I don't care anymore. Just let me in. Napatayo si Tamara, akmang lalayuan na si Piero. Pero hinarangan nito ang daraanan niya. Nang tangkain niya itong tabigin, mabilis siya nitong nahawakan sa mga balikat at naisandal sa dingding. Itinukod nito ang mga braso sa magkabilang gilid ng ulo niya at yumuko hanggang sa maging gahibla na lamang yung distansya ng mga mukha nila. I won't force you, Tamara. But stop fooling yourself. You want me to. Gusto kong malaman kung ano yung pakiramdam na ibulong yung pangalan ko habang sinasamba ang mga kamay at labi ko ang katawan mo. Alam ni Tamara na may ganoong nararamdaman si Piero sa kanya. Subalit ang tahasan nitong aminin sa kanya yon habang titig na titig sa mga mata niya, ramdam niyang nalulusaw na ang depensang pilit niyang inihaharang sa pagitan nila. Kung kaya nang ilapit pa ni Piero ang mukha at banayad na inilapat ang mga labi sa labi niya, hindi niya ito itinulak at iniwasan. King ina, bahala na. Gusto kong sambahin na parang Diyosa ngayong gabi. Wika pa ni Tamara sa isip tsaka iniangat ang sariling mukha upang mas mabigyan ito ng access sa mga labi niya. Piero took that as the ultimate green light. Naging mariin, mainit at malalim ang mga halik nito. Napakapit na si Tamara sa mga balikat ng binata at gumanti ng halik nito. Mula sa lanay, binuhat siya nito hanggang sa master's bedroom at maingat na ibinaba sa kama. Nang gabing yun, tuluyang napunit ang harang sa pagitan ng bilyonaryo at ng operations manager ng katapang compound. Magdamag na lumikha ng sariling lindol sina Tamara at Piero. Pero sa pagkakataong yun, hindi kambing o biik ang hawak ni Tamara, kundi ang pawisang katawan ng binata. Mag-isa sa kama si Tamara nang magising kinabukasan. Masakit ang kanyang mga kasukasuhan at may hapdi sa sentrong bahagi niya. Sa kabila ng mga yon, isang matamis na ngiti ang sumungaw sa mga labi niya nang maalala kung paano siyang sinamba ni Piero Solana nang walang sawa hanggang makalimutan niya ang sariling pangalan. Nasaan na kaya yun? Baka nagluluto na naman ng tuyo. Anya, bumangon at natigilan nang makita ang mga kalat sa silid. Nasa sahig ang mga unan, kumot at ang bedside lamp. At ang bedsheet, bukod sa gusot-gusot ay may mga bakas pa ng mansa ng kanilang sagupaan kagabi. Yoks, ang kalat niyo ni Piero, Tamara. Nakangiwing sabi niya. Nagbihis siya at pinasok ang walk-in closet ni Piero upang maghanap ng pamalit na kobre kama. Subalit ang hihilahin na sana niya ang mga nakatagong tela sa pinakailalim ng rack
May mga bagay na lumagapak sa sahig. Isang pamilyar na kulay green wallet at pastel pink na iPhone. Naguguluhan na pinulot niya ang mga yon upang suriin. Sa akin ang mga ito ah. Ito yung nawawala kong gamit sa bar. Bakit? Bakit nandito sa mga gamit ni Piero? Parang wala sa sarili na lumabas ng walk-in closet si Tamara. Tinungo ang guest room at hinablot ang 2 duffel bags na inimpake niya nakaraan. Umalis siya sa bahay ni Piero at tinalunton ang daan palabas ng villa. Ilang hakbang na lang ang layo niya sa gate nang makasalubong ang binata na kapapasok lang. May hawak na brown paper bag. Tamara, saan ka pupunta? Hindi na natapos ni Piero ang sasabihin nang ipakita niya dito ang hawak na iPhone at wallet. Anong ibig sabihin nito, Piero? Bakit nakatago to sa mga gamit mo? So ikaw nga yung kumuha ng mga to nung nasa bar tayo? Tamara, no. I did not take the phone and wallet that night. It was surrendered to me by the bar waiter the next day. Nahanap nila ang mga yan na nakapatong sa ibabaw ng hand dryer sa banyo ng bar. Saglit siyang natigilan. Nag-flashback sa kanya ang gabing yun. Pumasok siya sa banyo. Umihi, naghilamos, at gumamit siya ng hand dryer. Noong balikan niya ang banyo, hindi niya tsinek ang hand dryer dahil lasing na siya at natataranta na. Then bakit di mo binigay sa akin, Piero? All this time nasa yung mga to? Nung nasa lobby tayo at problemado ako dahil hindi ako maka-extend at makauwi sa Laguna. Hawak mo na ang mga to? Bakit mo itinago? Para i-manipulate mo ako? At madala dito sa lungga mo? Tamara, listen to me. Punyeta, Piero! Kinulong mo ako dito. Inagawan mo ko ng kalayaan na makauwi sa amin para lang gawin mo akong laruan. Kaya pala napakagago ng mga inuutos mo sa akin. Dahon ng akasya? Gumamela? Nagmukha akong tanga? Palabasin mo ko kung ayaw mong tumawag ako ng pulis. Kakasuhan kita ng illegal detention. Hindi mo na kailangan tumawag ng pulis. You're free to go now. Ihahatid kita sa resort gamit ang no! Hindi mo ko ihahatid. Maghanap ka ng susundo sa akin dito. Dahil hindi ko maaatim na makasama ka kahit 1 segundo pa. Fine. Tipid nitong tugon. Dinukot ang cellphone at may tinawagan na staff sa Solana Resort. They'll be here soon. Hintayin mo na lang. Tinalikuran siya ni Piero. Pumasok ito sa loob ng gate at naglakad na palayo. Nang marinig ni Tamara ang tunog ng otomatikong paglock ng gate, doon na tuluyang nanubig ang kanyang mga mata. Matinding pait at hapde ang gumuhit sa kanyang dibdib nang ma-realize na wala siyang halaga sa lalaki. Hayop ka talaga, Solana. Ni hindi ka man lang nagpumilit na ihatid ako. Hindi ka man lang nag-apologize sa panuloko mo sa akin. Sa bagay, para saan pa? Nakuha mo na nga yung kailangan mo kaya ganyan na lang kadali sa'yo na pagsara ko ng gate. Makaraan ng kalahating oras, dumating ang speedboat mula sa resort. Bago tuluyang maglaho sa paningin niya ang vela, tumingin si Tamara para bigyan niyo ng huling sulyap. At doon, sa ilalim ng sikat ng araw ng nasugbo, iniyukyok niya ang ulo sa mga hita at hinayaan ang sarili na umiyak. Samantala, sa gitna ng aspaltong daan pabalik sa bahay niya, huminto sa paghakbang si Piero. Naglaho na ang ugong ng speedboat. Senyales na tuluyan ng umalis ang dalaga. Why the hell am I still holding this? Tukoy niya sa dalang paper bag mula sa resort. Nanginginig ang mga kamay niya nang bitawan yun. Kapag kwan, ay umupo siya sa ilalim ng isang puno at ilang oras na pinanood kung paanong pagpiestahan ng mga insekto ang pagkaing sana ay pagsasaluhan nila ni Tamara. 3 linggo na ang nakalipas mula nang lisanin ni Tamara ang Nasugbu, Batangas. Umalis siya, nawasak ang puso, pero buo ang kanyang dignidad. Matapos iwan sa reception ang 22,000 pesos na pambayad sa utang niya kay Piero. Bumalik siya sa kanyang normal na buhay sa Laguna. Pilit na ibinabaon ang sarili sa trabaho upang malimutan ang damuhong gumulo sa sana ay matiwasay niyang bakasyon. Isang umaga, abala si Tamara sa pag-i-inventory sa San Martino Orchards nang sundutin siya ni Tori sa tagiliran. Karga-karga nito si Baby Sky, ang 2 years old na anak ng pinsan nilang si Tala.
Tams, may bago tayong neighbor. Binili yung ekta-ektaryang lupa dyan sa kabila. Sayang, pangarap mong bilhin yun, 'di ba? Kapag napangasawa mo na si Marlon. Huwag mo nang mabanggit-banggit yung pangalan na yan, Tori. Nakakasira ng araw. At saka oo, narinig ko kay Tala na may owner na nga yan. May bagong tayo na kubo na rin sa lupa. Mukhang bahay ng kalapati. Sana gwapo yung new owner, no? Baka sakali sipagin akong tumambay dito sa taniman. Sus, hindi ka nga sure kung lalaki nga yung owner eh. Doon na kayo ni Baby Sky sa bahay, malamok dito. Hindi pwedeng makagat ang kutis ng prinsesita natin. Naiwan muli si Tamara kaharap ang mga nakatambak na buko na ipapadala sa pinakamalaking supermarket sa Laguna. Nasa kalagitnaan siya ng paglalagay ng mga yon sa tiklis nang makarinig ng kaluskos mula sa itaas ng punong niyog. Saktong pagtingala niya, sinalubong siya ng buko na tumitibugsok diretso sa kinatatayuan niya. Shit! Tili niya, hindi agad nakagalaw dahil sa matinding shock. Bago pa man makailag si Tamara, isang matigas na katawan ang biglang sumulpot mula sa likod niya at itinulak siya papalayo. Kasabay ng pagkasubsob ni Tamara sa lupa, ang malakas na lagabog nang tumama ang buko sa likod ng taong nagligtas sa kanya. Anak ng kuya, okay ka lang? Tamara. Nanigas ang gulugod ni Tamara. Ang boses na yon at ang katawan na nasa harapan niya ay pag-aari ng lalaking nagwasak sa perlas, sa tiwala niya. Sulana? Anong ginagawa mo dito? At saka nasisiraan ka na ba? Bakit mo sinalo yung buko? Paano kung sa ulo mo tumama yon at nabasag yung bungo mo? Then maybe I deserved it. I'd rather have a skull broken than see you in pain. Tamara, nasaktan na kita. And every single day that you were gone, my chest aches more than this back injury ever could. Hindi ko na kayang palipasin pa yung isa pang araw na alam kong galit ka sa akin. Kaya sinundan kita dito. At binili yung lupa sa kabila. Gusto kong harapin ka ulit at pagdusahan yung mga ginawa ko sa'yo sa resort. Anong sinabi mo? Binili mo yung lupa? So ikaw yung may-ari ng pangit na kubo sa kabila? Pangit? Love, I designed and built that myself. Wala akong pakialam. Mukhang okay ka naman na. Umalis ka na at gumapang pabalik sa kubo mo. Dinampot ni Tamara ang clipboard na nahulog sa lupa at akmang tatalikuran na si Piero. Pero nahuli nito ang kamay niya. Paglingon niya, nakita niya itong nakaluhod sa lupa at nakatingala na may pagsusumamo sa mga mata. I'm sorry, Tamara. I was desperate. Nung sampalin at takbuhan mo ako sa isla, alam kong maliit lang yung chance na mahanap kita ulit. Then, the universe delivered you inside the bar and handed me your phone and wallet the next day. It was a sign I couldn't ignore. I wanted more time with you at naisip ko, kung wala kang pera, hindi ka makakaalis sa lugar na yon. I did it because I was already obsessed with the idea of us. Before us even started, I am completely, foolishly, and pathetically in love with you. In love? Sa akin? Saglit mo pa lang akong nakikilala, Sulana. I don't need years to know that you are my future, Tamara. Please give me one more chance. Just tell me what to do to earn you back. Gantihan mo ako. Gawin mo sa akin kung ano yung mga ginawa ko sa'yo sa villa. Kung gusto mo akong gawing pataba sa lupa dito, tatanggapin ko. Mas humigpit pa ang hawak ni Piero sa kamay niya. Hindi alam ni Tamara kung ano ang unti-unting nagpalambot sa nagmamatigas niyang puso. Ang sensiridad ba sa boses nito? O ang pagmamakaawa sa anyo nito? O ang katotohanan na sa kabila ng galit niya sa binata, hinihintay pa rin niya si Piero na hanapin siya at sabihin nitong hindi lang panandali ang init ng katawan ang namagitan sa kanila sa isla. Tumayo ka na nga dyan, mukha kang tanga. Pinapanood na tayo ng mga tauhan ko. Gumingiwing tumayo si Piero. Agad na sinapo ang mukha niya at dinikit ang noo sa kanya. Am I forgiven? Hindi pa. Nabubwisit pa rin ako sa ginawa mo. At nung umalis ako sa isla, hindi mo man lang ako nilingon? Hindi ka man lang naghabol gaya ng ginagawa ng mga bidang lalaki sa movies? Pero ang sabi mo, ayaw mo na akong makasama kahit isang segundo. Nirespeto ko yun. You even threatened to report me to the police. Oo nga, pero sana nagpakitang gilas ka pa rin. Mas nakumbinsi ako na katawan ko lang talaga yung habol mo sa akin. No, love. I don't just want your body. I love you.
Your fire, your curses, your chaos. I want everything that makes you, you. Pagkasabi nun, ay sinunggaban na ni Piero ang kanyang mga labi. It was a messy, hungry, and desperate kiss. Nang maramdaman ng binata ang pagtugon ni Tamara at ang mahinang sambit nito ng I miss you at I love you sa pagitan ng mga halik, parang magic na naglaho ang natitirang kirot sa gulugod niya. Piero Solana felt alive again, gaya nung unang beses na natikman niya ang mga labi ng isang Tamara katapang. Nang taon ding yon, isang magarbong beach wedding ang naganap sa mismong villa ni Piero. Para sa kanilang honeymoon, bumalik ang bagong mag-asawa sa fishing island kung saan sila unang nagkatagpo. Remember this place, love? Dito mo ako ninakawan ng halik habang tulog ako. Kapal mo talaga. Ang jet ski mo yung kailangan ko nun, no? Well, nakuha ko pa rin naman yung jet ski. Kasama pa yung may-ari. Nakangising saad ni Tamara sabay kindat sa asawa. Inilatag nila sa gitna ang dalang camping tent at gumawa ng bonfire. Sa ilalim ng mga bituin, hinayaan nilang maging saksi ang mga alon, kulisap at mga talangka sa maingay ngunit matamis na pagsasanib ng isang Solana at katapang. Matapos ang 9 na buwan, nagbunga ang binhi na itinanim nila sa isla. Isinilang ni Tamara ang isang malusog na baby girl na pinangalanan nilang Isla Francesca. Habang karga ni Piero ang anak na animoy mini version ni Tamara, napagtanto niya na may mga bagay sa mundo na hindi kayang tapatan ng salapi. Isa na doon ang masilayan at mahawakan ang regalong ibinigay sa kanya ng nag-iisang babae na nagpayanig sa kanyang mundo. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Tamara at ni Piero. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.